Sometimes life gets hard. Parang walang kaibigan. Akala mo iniwan silang lahat. Walked away. Pero may dahilan. There's a reason behind. Hey, it's morning mga kapatid. Today is Monday. Ngayon po ay May 25, ngayong taon ng 2026. At sa araw at oras na ito, ay muli tayo ay dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. At pag-uusapan po natin ang talata mula po sa Psalm 23 verse 3 at pamagatan po natin itong The Good Shepherd. Alam naman natin yan. Diyan po ay kilalang chapter, at tutunguhan po natin ang ikatlong verse sa chapter na ito. At pamagatan nga po natin itong The Good Shepherd, restoring your soul, guiding your steps, At para masimulan po natin ang ating pag-aaral, sa ating daily devotion, tunguhan po natin ang talatang ito. Sabi nga po ng talata ay, He refreshes and restores my soul. At sabi doon is, yan po yung ating buhay, our life, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. At ngayon po, tayo po ay manalangin, at yan, para sa ating pag-aaral nito. Ama namin Diyos na makapangyarihan, magandang umaga po. At kami ay muli narito sa iyong harapan upang humingi, Panginoon, ng kaalaman at pangunawa, Panginoon, sa talatang ito. Pagkalooban mo kami ng iyong banal na Espiritu na siyang gumagabay at siyang magturo sa amin. I acknowledge, Lord, na ikaw ang pinakamagaling na guro. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbibigay, magtutunghay sa amin ng tunay na kahulugan at patnubay at ang gabay sa buhay namin upang maunawaan namin at magamit namin ang iyong salita. Pagkalooban mo kami ng lakas, katalinuhan, O Lord, at pagsunod, O Lord, bilang iyong mga lingkod. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo kaming ingatan. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, mga kapatid, sa ating mga nakaraang pag-aaral, at sa pagtunghay ng ating talata, ang ating Panginoon, nakilala po natin ang ating Panginoong Hesus, bilang siya pong ating mabuting pastol. At siya po ang nagbibigay ng kapahingahan, at nagpapakain sa atin sa mga, sabi nga ay luntiang, at umaakyat po sa atin sa tabi ng mga tubig, ng pahingahan. Pero ngayon po sa ating pag-aaral nito, ay pinapakita po nito, kung paano tayo ay mamuhay, sa ating buhay nito, na kasama natin siya sa anumang gawain. Minsan kahit tayo po ay nasa piling ng Diyos, ay nakakaranas pa rin po tayo ng pagod, dahil panghihina, pagkalito o pagkabigo. Minsan parang nauubos po ang ating lakas at parang hindi natin alam kung saan tayo patungo. Pero sa ating pong pag-aaral nito, sa ating talatang ito na binasa, nawa tayo po ay pagkalooban, dahil ipinakita po dito ni Haring David ang dalawang napakahalagang gawain, ng mabuting pastol, which is our Lord Jesus Christ, at sa bawat atin na tayo po ay mananampalataya, mahalaga po na matunghayan po natin, ang gawain ng ating Panginoon Diyos sa atin. Sabi nga po dito, ang panunumbalik, at ang kanyang gawain para sa atin ng paggabay. Dalawang bagay, ang panunumbalik natin at ang paggabay niya sa buhay natin. Kaya nga po sa ating pong pag-aaral po nito ay nawa ay magkaroon po tayo ng tamang pangunawa, dahil ang tunay na kalakasan at tamang direksyon ay hindi nanggagaling sa atin, kundi sa Kanya lamang, sa ating Panginoon Diyos.
no? Siya po ang nag-aayos ng ating buhay at siya ang nagtatakda ng ating daan. Hindi para sa ating kapurihan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian, sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon Diyos, no? Kaya nga po dito po ang awit 23 ay sabi nga po ay isinaalang-alang po dito ang sabi nga ay pinakakilala at pinakamamahal, no, na kabanata sa Biblia. Masasabi po natin, no, dahil dito ay pagtunghay, no, sa kung sino ang ating Panginoon Diyos at kung paano niya tayo inaalagahan, no. Ay po isinulat ito ni Haring David, no, na bilang siya po ay naranasan niya yung pagiging pastol, no. Alam naman natin is the shepherd boy, sabi nga po, di ba, no? Dati siyang pastol na naging ng mga tupa nung panahon 'yon, at nung siya po ay bata pa, no, pero dahil sa kanyang karanasan, ano ho, ay alam na niya ang gawain, pag-aalaga, no, at katangian ng isang mabuting pastol, no. Sa mga naunang talata po ng kabanatang ito, no, inilarawan po niya doon ang pagkalinga, no. Sabi nga po doon, hindi ka magkukulang, the Lord is my shepherd, I shall not want, di ba? Tapos doon sinasabi rin doon sa talata na yon, sa verse 2, no, na pinagpapahinga tayo, no, inaakay sa tubig, no. Kaya dito sa talatang 3 ay sabi nga ay mula sa physical na pangangalaga, no, at ngayon naman ito ay pagpapakita ng spiritual na pagbabago ng pamumuhay. Kaya nga po mga kapatid, ang buhay natin, no, ay kung naranasan natin yung pagbabagong yan sa buhay natin, ano ho, ay tunghayan natin at sundin ating Panginoon, no. Para sa atin ngayon, ito po ay sabi nga ay ang pagiging ating Kristiyano ay hindi lang po tungkol sa pagtanggap ng biyaya, no. At lagi po natin yung tatandaan, ano, ang Panginoon ay hindi po penge noon, no. Kasi tingnan po natin ang laman ng ating panalangin, no, ang ating laman ng ating puso at isipan, even up to now, no, sa isip pa rin ba natin yung kaugalian na pag tayo ay malapit sa Panginoon, ang lagi nating penge noon, parang gano'n, ano ho, ang tema. Nawa ay, no, na pag lumalapit tayo sa Panginoon, puro na lang hiling, puro na lang, Lord, bigyan mo ko ng ganito, yeah, bigyan mo po. Sabi, pastor, ano pong papanalangin namin? No? Sabi nga, panalangin natin, no? Pag-aralan natin ito, no? Kasi nga po, ang panalangin dapat natin ay may tema ng pagsunod at anong makita natin kung ano yung kalooban ng Panginoon Diyos, no? Kaya nga, mahal ko kapatid sa Panginoon, nawa ay mabago tayo, no, sa patuloy nating pag-aaral at sa ating pagtalakay nito ay nawa ay mabuksan ang isipan at puso natin kung ano nga ba talaga ang tunay na buhay na inilalaan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang mabuting pastol po ay hindi lang basta nagpapakain. Siya po ay nag-aayos at gumagabay sa buhay natin. At kasama po sa buhay natin na itinatama niya ang mga tamang desire din ng puso natin. Kaya nga po, tinuturuan niya tayo minsan na magkamali, tinuturuan niya tayo minsan bumagsak, minsan tinuturuan niya tayo na makita at maranasan natin yung mga bagay na hindi natin abot o hindi natin kaya. Yan po yung Panginoon sa buhay natin. Dahil siya po ang umaayos at gagabay sa lahat ng yan, mga pinagdadaanan natin, no? Na tila ba parang katapusan na ng mundo, no? Pero ang Diyos, kung isasaalang-alang natin ito sa ating Panginoon Diyos, makikita natin kung bakit nangyayari. And there is sometimes, no, nagkakamali tayo na isinisisi natin sa Panginoon, pero minsan tayo rin ang naglalagay ng kapahamakan sa buhay natin o sa buhay ng ibang nilalang sa ating paligid, no? Kaya nga kung minsan, huwag natin sisihin ang Diyos, no? Dahil ang Diyos, no, inaalaw lang niya yung mga bagay na ito kasi nga, no, para ipakita niya na siya ay Diyos, na kaya niya tayong
gabayan, no? Kaya nga po dito sa talatang ito ay nahahati sa dalawang mahalagang bahagi. Una pong bahagi niyan ay baguhin tayo ang ating kalooban, no? Sabi nga niya doon sa talata natin binasa kanina, He refreshes and restores my soul. O yung pagpapanumbalik ng pagpababago sa buhay natin. Paano nga ba tayo, no? Yan po yung inaayos niya sa ating kalooban, no? Kung paano niya ayusin yung ating inner sight, no? At yung ikalawang bahagi, dahil merong panloob, edi ay ikalawang bahagi po niyan ay panlabas. He leads me, sabi niya doon sa sumunod na talata, no? He leads me in the paths of righteousness, no? Paggabay at tamang pamumuhay. At yan po ang pundasyon ng lahat ng ito. Kaya nga po, doon sabi niya doon, for His name's sake, para sa kanyang pangalan. Tanong, sa buhay ba natin ito, sa ating isip, puso sa ating isip, sa salita at gawa, nabibigyan ba natin ng kaluguran ng ating Panginoon Diyos? Okay, para tayo lubusang matuto, no? Tingnan po natin. Ang salitang ginamit po dito sa ating talata ay restores, o sabi nga ay nagpapanumbalik. Sa Hebrew word po ay shub po yan, no? S-U-H-W-B pag pinopronounce natin, no? Shub, no? Ibig sabihin po ay ibalik, no? O sabihin natin ibalik sa dati, no? Yung ibalik sa tamang kalagayan, no? O pagbalik mula sa pagkaligaw. Okay, paano natin maintindihan? Tayo ay nilikha ng ating Panginoon Diyos na mabuti, maganda, maayos. Pero dahil hinahaluan natin ito ng mga makamundong bagay at sariling pagnanasa, nasisira ito. Ang orihinal na plano ng Diyos sa atin ay maganda, mabuti at masiyasiya. Kaya nga po itong salitang ito na ginamit kapag ang isang bagay na nasira, nawala o naligaw ay ibinabalik sa maayos na kalagayan, ibig sabihin, alam ng pastol na tayo ay naligaw o naliligaw, napapagod at nasisira. At siya ang nag-aayos ulit. Hindi po natin kayang ayusin ang sarili lang natin. Kailangan po natin ng Diyos. Dahil siya ang orihinal na lumikha sa bawat isa sa atin. Diba? Hindi ka naman pwedeng lumapit sa karpintero kung ikaw ay makina. Hindi po ba? Lapit ka sa mekaniko. Diba? Hindi ka naman pwedeng pumunta sa abogado kung ikaw ay may sakit. Hindi ba? Kasi kailangan mo yung doktor. Kaya nga po, ang salitang soul naman dito sa ating tinatalakay o yung kaluluwa o yung sabi nga po sa Hebrew word ay nefesh, no? Ito po ay hindi lang basta kaluluwa, kundi tumutukoy sa buong pagkatao natin, no? Ibig sabihin po niyan yung ating damdamin, isip, kalooban at pagnanasa at buhay mismo. Kaya kapag sinabing restore my soul, ibig sabihin inaayos niya ang buong pagkatao natin. No? At sabi nga ay yan po ang nagbibigay sa atin ng direksyon. At sabi nga rin dito sa ating binasang talata, nabanggit din yung leads, no? O inaakay tayo. O sa Hebrew word niyan ay nakha. No? Ibig sabihin ay maingat na paggabay. Sabi nga, pagtuturo ng daan, pagtulong sa paglakad, ito po ay paggabay na puno ng pagmamahal at pag-iingat. No? Hindi po pagpilit, no? O yung pagpilit. Hindi po tayo ganoon. Hindi po ganoon ang Panginoon Diyos eh. Kasi nga meron tayong free will. Ano ho? At doon sa free will natin, ang inaantay ng Panginoon, yung isuko natin sa Kanya. Kaya nga, doon sa bahagi na yun, ipinapakita rin po dito sa ating talata, yung path of righteousness, ang daan ng katwiran. No? Ang katwiran ay tzedek, no? Sa Hebrew word. No? Ito po ay hindi basta paggawa ng mabuti. Ito po ay pamumuhay ayon sa tamang pamantayan ng Diyos. No? Nakabase ba ang ating pamumuhay sa pamantayan ng Diyos?
pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban at katotohanan? Tingnan natin, ano ba yung ating mga ginagawa sa ating buhay? May mga bagay ba sa buhay natin na sa palagay natin ay kinasusuklaman ng Panginoon Diyos? May mga bagay ba sa buhay natin na taliwas ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos? Kaya nga sabi niya doon, and for His name's sake. No? Ang pangalan, ang kanyang pangalan. His name is Jesus. His name is... Kaya nga po, dito po sa Biblia ay kumakatawan sa katauhan, katangian, reputasyon at kapangyarihan. Ibig sabihin, ginagawa niya ang lahat ng ito dahil karapat-dapat tayo, ay dahil hindi po tayo karapat-dapat, kundi dahil siya po ay mabuti at tapat at banal. At nais po niyang ipakita ang kanyang kabutihan sa atin. Yan po ang ating Panginoon. Kaya nga po dito sa ating talatang ito, meron po tayong 3 bahagi na kailangang unawain. No? At sabi nga, ang unang bahagi po doon na binanggit nga natin, He refreshes and restores my life. O siya po ay nagpapanumbalik at nagpapabago o nagpapanibago ng ating mga buhay. Ito po ang pinaka magandang bahagi dito sa talatang ito na gawain ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Yung binabago niya yung ating kalooban. Yung pagbabago at pag-aayos. Kaya makikita natin sa buhay natin, minsan talagang dadaan tayo upang ayusin niya yung ating pananaw, yung ating pagkilos, at upang lubusan nating maunawaan ano nga ba itong nagpapanumbalik ng kaluluwa sa ating buhay. Kahit tayo po ay mananampalataya na o maraming bagay pa rin po ang ating nararanasan, hindi ho ba nakakasira sa ating pananampalataya o sabi nga ay nakapangihina sa ating kalooban. Ang ano po yan, ang mga problema, kasalanan, pagkabigo, yan, isa yan, Yung pag nabigo ka, parang lumalayo ka sa Panginoon, Imbis na lumapit ka pa, Yan po tayo, Yung takot, alalahanin, at maging ang mga kasalanang nagagawa po natin. Lahat ito ay nakapagpapababa, nakakapagod, at nakapagpapaalis sa ating tamang kalalagayan. Parang tupang naliligaw, napapagod o nasusugatan. Dito po, ang tao po ay walang kakayahang ayusin ang sarili. Yan po ang ating katotohanan na dapat nating ma-realize. Kahit anong pilit nating magbago, kahit anong disiplina, kung walang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa ating kalooban, panandalian lang po ang lahat ng ito. O hindi magtatagumpay. Dito po pumapasok ang biyaya ng ating mabuting pastol. Ang sabi sa atin sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Aalisin ko ang pusong bato at papalitan ko ng pusong laman. Ito ang gawaing pagpapanumbalik ng Panginoon. Kapag ang puso natin ay tumitigas na dahil sa kasalanan, dahil sa mga pagre-rely natin sa mga makamundong bagay o sabihin natin, ginagawa natin Diyos minsan ang mga nakikitang bagay natin, karir natin, ang nangyayari sa mga success sa buhay natin, akala natin ay galing sa Panginoon, pero naglalayo ito sa Panginoon. Yan po ang deceiving power ni Satan. Akala natin na maganda yung buhay natin, pero makikita natin minsan ito pala ikapahamakan sa buhay natin. Minsan naisip nga natin, sana hindi na lang ako nagkaroon ng ganito. Baka naging maayos pa yung buhay ko. Kasi nga, hindi tama yung pagka-intindi natin sa mga biyaya. Pero kung tama po yan, sabi nga, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Kaya nga po ang salitang refreshes ay nangangahulugang pagbibigay ng bagong lakas. Excuse me po. Kapag ubos na po ang ating lakas, sabi nga ay kapag pagod na tayo,
o pagod na yung isipan natin at damdamin, tandaan po natin, meron tayong Diyos na malalapitan. Siya po ang nagbibigay ng panibagong sigla sa bawat isa sa atin upang harapin anumang hamon ng buhay natin. Kaya nga sa ating buhay bilang mga mananampalataya o sabi nga tayo binabago at patuloy na binabago ng Panginoon, ang tunay na sabi nga po sa atin, no, kaya po tayo natawag na born again, ang tunay po na pagsilang ng muli ay simula ng patuloy ng papanumbalik at pagbabago sa buhay natin. Hindi po yan one-time process, born again ako. Hindi po yan. Kundi, nilalakaran ba natin talaga yung pagiging bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos? Ibig sabihin po ng pagiging born again is nabuhay tayo ngayon hindi na sa ating sariling kakayahan, hindi na sa dati nating pagkatao, kundi dahil na sa pagkatao ng ating Panginoon Kristo, sa pagiging Diyos niya sa buhay natin, at sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu, dahil tayo ay nilikha ng ating Diyos Ama. Yan po ang tunay na pagsilang ng muli. Kaya nga po, ito ay, sabi nga, ay simula at patuloy na nagpapanumbalik at pagbabago sa buhay natin. Mula sa dating patay sa kasalanan, binuhay ng ating Panginoon Diyos. Mula sa dating naliligaw, ibinalik niya tayo sa kanyang piling. Kaya nga, hindi po natin kayang ayusin sarili natin. Yan po ang tamang pangunawa. Huwag po nating isipin na sa pamamagitan lang ng pagsisikap natin o maging maayos tayo. No, dahil ang tunay po ng pagbabago ay galing sa ating Panginoon Diyos. Ang tungkulin natin ay lumapit, sumuko, at hayaang siya ang kumilo sa ating buhay. Yan po ang ating tungkulin kung tayo po ay mga mananampalataya. Dahil ang panunumbalik ay patuloy na proseso. Araw-araw. Kailangan po natin ng kanyang pag-ayos sa ating buhay upang tayo ay mabago. O yung sabi nga ay pagpapanibago. Kaya po nasabi sa atin ng 2 Corinthians 4 verse 16, no? Sabi nga po nito na kahit ang ating panlabas na pagkatao ay nasisira, ang ating panloob naman ay pinaninibago niya araw-araw. Kaya hindi tayo dapat matinag, no? Kung ang sa tingin natin ay parang gano'n. Basta alam natin, pinag-aagawa yan ng Panginoon, kikilos siya sa buhay natin. Kaya nga mapapansin mo, di ba, minsan parang naisip mo, bakit kung kailan wala akong ganito, saka nangyari ito, mga ganito, kung noon lamang nangyari ito. Minsan, hahayaan kasi ng Panginoon ng mga bagay niya sa buhay mo. Kasi, nananahan ka sa sarili mong lakas. O kaya naman, sa buhay mo minsan, akala mo, kaya mo na talagang lahat. Pero pinapakita at sinasabi sa iyo ng Panginoon, minsan pagkulbit sa iyo ng Panginoon Diyos yan. Nandito ako, anak. Huwag kang mag-rely sa sarili mong success. Dahil lahat ng yan ay galing sa akin. Kaya nga mga kapatid, ang pastol ay patuloy nag-aalaga po muna sa ating puso, no, at kalooban. Dahil kapag maayos ang ating kalooban, no, susunod na ang lahat na aspeto ng ating buhay. Ibig sabihin, kung nandiyan sa kalooban natin, sa buhay natin, no, yan po yun. At sa ikalawang bahagi, He leads me in the paths of righteousness. Dito po sabi niya doon, inaakay, ginagabayan niya tayo sa daan at katwiran. No, pagkatapos niyang ayusin ang ating kalooban, dito po sa talatang ating pinag-uusapan ngayon sa Psalm 23 verse 3, no, ay hindi niya tayo iniwan na lang basta, kundi ang susunod sa hakbang ay ang paggabay sa tamang pamumuhay. Ano nga bang ibig sabihin ng paths of righteousness o mga daan ng katwiran? Hindi po ito tumutukoy papuntang langit, dahil ang daan papuntang langit ay ang ating Panginoon Hesus mismo. Sabi nga po doon, at sabi doon sa John 14 verse 6, diba? I am the way, the truth, and the life. Ito naman po ay, ito po ating pinapaksa ngayon, ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay dito sa lupa. Kaya kung sa ating pong pagtalakay dito sa Psalm 23 verse 3, paano nga ba tayo mamuhay? Ito po yung tinutukoy dito.
Ano ho, ang sabi nga po ang ating mga pasya, desisyon, gawa, ugali at kilos natin ay dapat naayon sa kalooban at salita ng Panginoon Diyos. Kung atin pong sasalamin, no, titingnan natin, no, ano nga ba ang buhay natin? Sumasalamin ba yan dahil doon sa ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos? Naaayon ba ang ating bawat pagkilo sa salita ng Panginoon Diyos? Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang pagiging born again, o sabihin na po natin ay tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ay hindi lang tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Ito po ay tungkol sa bagong pamumuhay. Sinabi po nga sa atin ng ating Panginoong Hesus, diba, sa John 3, verse 3 and 4, no? Tungkol po sa mabuting pastulyon. Sabi niya doon, tinatawagan niya ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at inaakay sila palabas. Naglalakad sila sa unahan niya at dahil kilala nila ang kanyang tinig, ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, alam natin, kaya po tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya po natin tinutungayan, pinakikinggan, no? Kaya nga po pag nagbabasa tayo, mahalaga rin po sa buhay natin na naririnig din po natin no? Kaya kapag nag-iisa tayo, basahin natin ninyo, no? Kasi yung senses natin, kapag naririnig natin, tumatatak po yan. No, kaya nga po sa pagbabasa natin ng Biblia, mahalaga po minsan na naririnig din natin. Ano ho? Pero kung nakakaabala naman tayo, no, sa iba, ay baka naman ho kasi may mga importante, may sakit, ano ho, pwede naman nating i-tone down. No? Kaya nga po sabi nga, ang pamumuhay natin ay binabago ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang paggabay ng Diyos ay laging naaayon sa kanyang katwiran. No, hindi po tayo niya inaakay sa daan ng kasalanan, panlilinlang o masama. Kung sinasabi natin ang ating pagbabasa ng Biblia o ating paglakad na ito ay mayroong kasalanan, mayroong panlilinlang o may kasamaan, no? Tandaan po natin, ang daan po ng ating Panginoon Diyos ay laging mabuti, tapat at banal. Yan po ang katwiran ng Diyos. Paano nga po ba niya tayo inaakay? Siguro yan po ating pagtuunan din ng isang pansin. Ano? Sa una, sa pamamagitan po ng kanyang salita, ang Biblia. No? Binabasa ba natin? Pinag-aaralan ba natin? Dahil ang Biblia po ang ating mapa at ilaw. Kaya nga po sabi doon sa Psalm 119 verse 105, di ba? Ang salita mo ay ilaw ng aking mga paa. Kaya nga po, di ba, pagka nasa madilim tayo, kung walang ilaw yan, ay siguradong madadapa ka. Kaya minsan, bakit tayo nadadapa? Minsan, ayaw nating lumakad na may ilaw. Di ba, minsan, tigas ulo tayo. Buksan mo yung ilaw. May ilaw dyan. Kaya ko yan. Nakatapa ka na ng pako, nakatakap ka ng sisisihin mo, Lord, bakit ganito? So, minsan, yan po sa buhay natin. Ikalawa, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Bilang mga tagasunod na ating Panginoong Kristo, nasa atin pong Espiritu at katotohanan, no? Na nagtuturo at nagpapaalala sa atin ng lahat ng bagay. Kaya nga po, pag tayo nagbabasa ng Biblia, no? Minsan parang ang hirap intindihin, no? Kaya po tayo may mga kapatid sa Panginoon, meron tayong pastor, pwede natin tanungin, no? Ano nga po ba ang kahulugan nito? No? Bakit parang nai-stuck ako sa talatang ito? Ba't parang pag binabasa ko to iba yung datingan sa akin, pastor? No? O kaya kung sa sarili natin. No? Tandaan natin, ang Banal na Espiritu ay siya mangungusap sa atin. Ikatlo, sa pamamagitan ng pangyayari at disiplina. Yan po. Kaya may kinalaman po ang bawat pangyayari sa buhay natin. Diyan po tayo ginagabayan ng Panginoon. Minsan, inaakay niya tayo sa pamamagitan ng pagsubok upang matuto tayong sumunod at magtiwala. Hanggat hindi natin ibinabalik ang ating orihinal na disenyo, hanggat hindi tayo lumalapit sa Panginoon, hindi mo yan mauunawaan. Kaya nga mga kapatid, hindi po tayo makalalakad ng tama kung hindi muna natin inaayos ang ating mga puso.
Ang tamang kilos ay galing sa tamang kalooban. Kaya kailangan po natin ng paggabay at pagsunod sa pagpapanumbalik sa atin ng Panginoon. Dahil ang daan ng katwiran ay tiyak na ligtas. Maraming daan sa mundong ito na parang tama at maganda, pero nauuwi sa kapahamakan. Ang daan ng Diyos lang ang siyang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating mga buhay. Dahil siya ang umaakay sa atin, hindi po tayo namumuno. Sabi nga parang sa buhay natin, minsan tayo super no? Pero hanggat hindi po natin ibinibigay ang manubela sa ating Panginoong Jesucristo, no? Hindi po natin malalaman ang tamang daan. Dahil sabi nga po, si Jesus ang super ng buhay. Diba? Yung kantang yun, kung napakinggan nyo na po, sabi nun, si Jesus ang super ng buhay. Diba? Dito ka sumakay. Ito ay panghabang buhay. Dahil ang ating tungkulin po ay sumunod. Huwag po tayong maging katulad ng tupang lumili sa tumatalikod. Ang karunungan ay laging pakinggan at sundin ang ating pastol. Sino po yan? Our Lord Jesus Christ. At sa ikatlo at huling bahagi, no? For His name's sake. Para sa kanyang pangalan. Ito po ang isa sa mga pinakamahalagang dapat lagi po natin isaisip at sa puso. At ito po ang dahilan kung bakit ginagawa ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng ito. Ito ang pundasyon ng ating kaligtasan at paglakad. Bakit ba tayo inaayos? Bakit nga ba niya tayo ginagabayan? Nasabi pa nga ng ibang tao, di ba? Dahil mahal niya tayo. Tama. Tama naman po yun. Dahil anak na tayo, tama pa rin. Pero ang pinakasentro at sabi nga dahilan na ibinigay dito ng ating ni Haring David ay para sa kanyang pangalan. Kaya nga po, ang nakataya po sa buhay natin ay ang pangalan niya. Kaya sa ating mga nangyayari sa buhay natin, mga problema, circumstances na ating pinagdaraanan, lagi mong tatandaan. Kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, nakataya ang pangalan ni Kristo sa sitwasyon natin. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, hindi dahil may maganda tayong nagawa, kundi dahil siya ay mabuti, siya ay tapat, at siya ay banal. Kaya nga sa buhay natin ito, sino ba nabibigyan ng kapurihan? Ang Diyos ba o ikaw? Sa buong kasulatan, itong paulit-ulit na dahilan ng Diyos sa pagliligtas at pagtulong sa kanyang bayan. Sabi nga sa awit, Psalm 106 verse 8, di ba? Iniligtas niya sila ayon sa kanyang pagmamahal at para sa kanyang pangalan upang ipakilala ang kanyang kapangyarihan. No? Psalm 25 verse 11, sabi niya doon, para sa kanyang pangalan, O Panginoon, patawarin mo ang aming mga kasalanan dahil ito'y ay malaki. Ito po ay biyaya ng ating Panginoon Diyos o grace. Kung nakabase sa atin, no, matagal na sana tayong itinigil o iniwan ng Diyos. Hindi ho ba? Dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil sa ating mga pagsuway. Pero dahil siya ay Diyos at tapat sa kanyang sariling pangako at katangian, no? Inaayos niya tayo. Ginagabayan niya tayo at inililigtas niya tayo upang sa pamamagitan natin makita ng iba ang kanyang kabutihan at katapatan. Ito po ang sentro, no? Siya po ang sentro, hindi tayo. Siya ang dahilan, hindi tayo. Minsan nakala natin umiikot ang mundo dahil sa atin. Hindi po. Ang tunay na Kristiyano ay naunawaan na ang lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo inayos para maging sikat o maganda tingnan sa ibang tao. Inayos tayo ng Diyos upang makita ang ganda at kabutihan ng ating Diyos. At gusto niyang masigurado ang ating kaligtasan
dahil nakabase ito sa kanyang pangalan. Ang sabi nga po kanina, di ba? Ang ating circumstances at situation ngayon, ang nakataya diyan pangalan ng ating Panginoon Diyos. Hindi atin. Hindi ito mababago kahit magkulang pa tayo. Siya ay tapat sa kanyang sarili. Kaya patuloy niya tayong dadalhin ng gantulo. At ang pamumuhay natin, sabi nga, reflection po yan ng kanyang pangalan. Kung paano mo ginagamit ang buhay mo, nagre-reflect yan sa ating Panginoon. Kung paano mo tulungan ang iyong kapwa, nagre-reflect yan sa kung paano ang Diyos ay namumuhay sa iyong buhay. Kapag inaayos niya ang buhay mo, o buhay natin, no, ginagabayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa tamang daan. Nakikita ng ibang tao ang kabutihan ng Diyos. Ikaw ay nagiging patotoo ng kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, no, sa ating pong pagtatapos, mahalaga pong unawain po natin na ang tunay na kapahingahan ay pagbabago, no, sa ating buhay, no, ay mahalaga. Marami pong naghahanap ng kapahingahan na parang pagtaka sa problema. Pero ayon sa awit 23 natin pinag-aaralan, ang tunay na kapahingahan ay kapag inaayos na ng Diyos ang ating soul o kaluluwa. Kapag malinaw na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kapag maayos na ang relasyon natin sa Kanya, doon pumapasok ang tunay na kapayapaan. Wala pong paghiwalay ng buhay at sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng sabihin maayos na ang kaluluwa ko, pero ang pamumuhay natin ay puno ng kasalanan, kasinungalingan o kasamaan. Ang dalawang bagay na ito ay magkasama. Inaayos niya ang ating kalooban at dahil doon nagbabago at natutuwid ang ating paglakad sa ating panlabas. Ang katwiran ay bunga ng, sabi nga ay na bagong puso. At ang paggabay niya sa ating araw-araw, no, sinasabi nga niya, no, minsan sabi natin, no, inaakay tayo ng ating Panginoon Diyos. No, kasalukuyang sa ating buhay na ito. Hindi minsan lang, no, hindi araw-araw. Kailangan po natin ng kanyang paggabay. Huwag tayong maglakad ng walang gabay. Huwag tayong kumilos o magpasya na hindi humihingi ng kanyang direksyon. Ang taong inaakay po ng ating Panginoon Diyos ay hindi naliligaw at hindi nabibigo. Kaya nga po, ang biyaya ang siyang batayan. Kung nakabase ang gawain natin, wala tayong pag-asa. Pero dahil nakabase ang kanyang pangalan, meron tayong katiyakan. Ang gawain ng ating Panginoon Diyos sa atin ay maganda at ganap. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Ito po ang tunay na kalayaan at kagalakan ng isang isinilang na muli. Mga mahal kong kapatid, ang Psalm 23 verse 3 ay malinaw ang larawan nito na siya ay mabuting pastor. Siya ang nagpapanumbalik at nagpapanibago ng ating buhay. Inaayos niya ang ating kalooban at nagbibigay ng bagong lakas at naglilinis sa atin sa anumang nagpapahina at nakakasira. Siya po ang umaakay sa ating mga daan at katwiran. Tinuturo po niya ang tamang pamumuhay, tamang kilos at tamang desisyon ayon sa kanyang salita at kalooban. At lahat ng ito ay para sa kanyang pangalan. Gawa ito ng kanyang biyaya at katapatan upang siya, ang ating Panginoong Jesucristo, ating Diyos Ama, Banal na Espiritu ay maluwalhati sa ating buhay. Kaya nga, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ang ating paglakad. Patuloy po nating ayusin. Lumapit tayo sa Panginoon. Kapag pakiramdam natin, napapagod tayo, magulo ang isip natin, umabigat ang kalooban natin, lumapit tayo sa Kanya. Pwede natin sabihin, Panginoon, ibalik mo ako at ayusin mo ang aking buhay. Yan po sinasabi sa atin ng Psalm 23 verse 3. Hayaan mo siyang magtrabaho, kumilos sa ating buhay, sa ating puso. Patuloy natin siyang hanapin at sumunod. Paano? Matay ka na Bible study.
Hanapin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at panalangin. Tanungin natin siya, Panginoon, ano ang tama? Saan mo ako gustong pumunta? Ano ang dapat kong gawin? At sumunod ka sa pananampalataya. Mamuhay sa kanyang kaluwalhatian. Ano man ang gawin mo. Sa trabaho, sa pamilya, sa lipunan, gawin mo ito ng mabuti at tama upang makita ng iba ang kabutihan ng Diyos na nagbago at gumagabay sa iyo. Tandaan, ang mabuting pastor ay hindi lang nagpapakain. Siya ang nag-aayos ng ating buhay. Siya ang nagtuturo sa atin ng tamang daan. At lahat ng ito ay ginawa niya dahil siya ay mabuti at tapat magpakailanman. God bless everyone. Walk by faith in spirit and truth. And see you again tomorrow for our another daily devotion sa ating God's morning. At ngayon naman tayo po itutungo sa ating mga kapatid online. At dito po sa ating mga comment section, pinangunahan po na tayo ng ating kapatid mula sa Barangay San Ignacio at batiin po natin ang Freyo family. Yan, kasama po natin si Brother Rafael Freyo. Yan. At sinundan po yan ng aming inaanak na si Tyrone at Janessa. Yan. Isang mapagpalang umaga dyan sa Carmelite. At batiin na rin natin si Paring Arthur at Kumaring Carmelin. Nawa ay maayos na ang pananakit ng kanyang ulo. Yan, Kumaring Carmelin. Yan, at kasama rin po natin from Bulacan na Chaong, si Ninay Marta. At pagbati natin dyan sa ating mga kapatid dyan sa Bulacan Chaong. No? At yan, batiin din po natin si Kuya Chris, no, Naigori, Nailina, kay tawag nito kay Yasel at Inigo, no. At balik tayo sa Concepcion. Binabati ko rin pala si Pau and Julene, no, diyan sa Carmelite, no. At yan, sino pa yan? Tungo rin tayo sa ating kapatid mula sa Dolores, Quezon. Kasama po natin ang sinay Remy Alinea. Yan, at pagbati natin sa buong pamilya ng lahat ng narito ngayon. No? Yan, pagbati rin natin from Barangay Santo Niño. Yan, kay Nay Josephine Maranan sa buong pamilya nila. Yan, at kasama rin po natin ang aking wife, syempre. Yan, nandyan lang yan sa kwarto. Yan. At kasama rin po natin ang Rianzares family, yan, kay Sister Babes, sa mapagpalang umaga dyan sa Makati City. At from Villa Escudero, kasama po natin ang Patual family, yan, sa pangunguna ni Nailini. At pagbati na rin natin kay Ate Lisel Dalangin at sa iyong pamilya. At kasama rin po natin ang aking nanay, Corazon Gatgano Mercado. No? Yan, nasa kwarto lang din yan. Okay. At kasama rin natin ang Biray family. Pagbati natin sa buong Biray family yan, sa pangunguna ni Sister Grace. No, pagbati na rin natin kay Brother Mike, kay Carl, kay Ellie, kay Miko, no, syempre kay Dion at sa aking inaanak na si Butchay, no, at kay Dayan, no, sa mapagpalang umaga sa inyo diyan. At bati rin natin dito yan kay yan from South Meadows. Kasama rin po natin ang Artiliaga Andal family sa panguna ni Pastora Pe. At pagbati sa inyong buong pamilya, ano, at yan, at tungo naman tayo sa Liliw, Laguna. Kasama po natin ang Arosena family, no, at kasama po natin si Nay Edna, no, at sino pa. Yan, kasama rin natin from Rizal, Laguna. Yan, mula po sa St. Peter. Yan. Kasama po natin si Ma'am Hazel Esmundo. Yan po ang ating manager. Yan, si Ma'am Hazel. Yan, kasama po ulit natin. Isang mapagpalang umaga sa inyong buong pamilya, mga katrabaho. Yan, kliyente. Yan. At, yan, sino pa?
Yan, kasama rin natin ang aking kapatid from Santa Rosa, Laguna, Caroline Mercado. Pagbati ko sa aking mga pamangkin, no, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At syempre, pagbati ko rin sa aking anak na si Kyle na nasa Batangas. Ano ho. Yan. At sa kanyang mga kadorm dyan. No. Yan. Sabi nga dito na aking asawa, no, matindi po siya natin na nakasama. Sabi niya dito, sa bawat pagkakataon na ako ay pagod, nabibigatan sa mga problema o nalilito sa tamang desisyon na gagawin, laging ipinaalala ng mga awit 23 na ang Diyos ay aking pastol, na laging nagbabalik. Naku, haba pala nito. Okay. Na laging nagbabalik ng aking lakas, kagalakan at pag-asa kapag pakiramdam ko ay ubos na ako at wala nang patutunguhan. Inaakay niya ako sa mga tamang daan at tinuturuan akong mamuhay yon ayon sa kanyang kalooban, kahit ako ay mahina, nagkakamali o natutukso, lumilihis, at higit sa lahat, naunawakan ko ginagawa niya ang lahat ng ito. Hindi dahil ako ay karapat-dapat o mabuti, kundi dahil sa kanyang sariling kabutihan, katapatan at dakilang pangalan. Kaya puno ako ng tiwala na hindi niya ako tatalikuran at laging aalagaan sa aking buhay. Amen and amen. Sama rin po natin ngayon dito sa Barangay Santo Angel. Yan. Sama po natin si Sister Manilyn Mendoza. Yan. Purihin po ating Panginoon Diyos. Yan. At ito, may comment din si Sister Babes. Sabi, salamat sa kalakasan kahit may kabigatan at kalungkutan. Lagi mo ipinaunawa sa akin ang mga pangyayari. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, comfort mo. Salamat sa mga salita at pangako mo na aking pinangahawakan. Thank you, Lord Jesus Christ. Oo nga, nakakalungkot. No? Dahil yung ating mga pet ay talagang, sabi nga, hindi na sila pet eh. Parang bahagi na sila ng ating pamilya. No? Kaya masakit po talaga mawala ng pet. No? At purihin ng Diyos, mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. At nawa tayo po ay nabigyan ng lakas at patuloy na paalalahanan at sa patuloy na gabay na ating Panginoon Diyos, no? Ay nawa tayo ng palakas niya. Dito sa Psalm 23 verse 3, no? Yan. Na pinamagatan natin, the good shepherd, restoring your soul, guiding your step. At ngayon tayo po ay tutungo sa ating pangwakas at tayo po ay mananalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon dahil Ikaw ang nagpapanumbalik ng aming lakas at patuloy na gumagabay sa amin sa tamang landas. Nawa, ang aming pag-aaral na ito ay magbigay sa amin, Panginoon, ng lakas, patnubay at pangunawa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas na magbibigay sa amin upang kami ay magkaroon ng tamang landas sa aming pamumuhay nito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katwiran na nagmumula lamang sa iyo. Sa iyong patnubay at gabay, nawa kami po, Panginoon, ay patuloy mong ingatan, patuloy mong pagkalooban ng aming to restore, Lord, ang aming mga lakas sa aming buhay na ito. At pagkalooban mo kami, Panginoon, ng mga bagay na nagbabago sa aming buhay, Lord, na sumusunod at patuloy na tumatalima sa iyong kalooban. Hayaan mo kami, Panginoon, na makinig, O Lord, at hindi lang po makinig, kundi, Panginoon, gawin po namin ang iyong kalooban. Sa buhay namin ito, sa iyo po namin tinatalaga ang pasasalamat, papuri at pagsamba sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Salamat sa kagalingan, salamat sa probisyon, pag-iingat at patnubay sa aming buhay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Puso ko'y puno ng sakit, ang landas ko'y malungkot, at layo sa iyong bait, ngunit ikaw ay dumating, dahil ang iyong liwanag, at sa iyong pag-ibig, lahat ay nabago, O Diyos na tapat. Binago mo ang buhay ko, mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, O Jesus, sa gapos ng
Yan ang simula. Bigyan mo ang buhay ko. Ikaw ang Diyos na naglikha sa akin. Ang puso kong gato'y naging laman sa iyong kamay. Ang dating galit at takot napalitan ng kapayapaan.